Narito ang bapor. Ngunit nasa itaas lamang ng kubyerta ang lahat ng pabor. Hindi nawawala ang kasinungalingang wala ho tayong kinikilingan. Narito ang mga Pilato, hindi agad mawari kung ano ang nais na ipunto. Sila na mga pasimuno sa problema ay sila rin ang kunwari maglulutas nito para sila pa rin ang bida. Pagboses ng iba, hindi pinapakinggan, syempre, ang mas nangihibabaw na tinig ay nagsisimulang mismo sa salarin. Sino pa nga ba? Sila lang naman din. Ano ka ngayon kung gusto nila ng istorya mo ay iibahin? Noon pa man, ay naging nakasanayan na nila na ang aktwal na kaganapan ay babalik ta rin. Pero teka, tila, naririnig naman nila ang sigaw natin. Kaya nga gusto tayong patahimikin. Ang walang kalaban-laban ay sasabihin ng laban. Kriminal na kung ituring ang pagsabi ng katotohanan. Tila, ipinagbabawal na ang paghangad ng katarungan. Naging kasama na ba sa batas ang magsasawalang bahala sa patakaran? Kaya madaming nahahatulan ng sentensya kahit hindi naman tunay na may sala. At silang mga garapal na harap-harapang nanlilinlang ay sila pa ang hinihiram na nagmamalasakit sa lupa. Hindi ba't duyan ka ng magiting? Sa mga manlulupig, akala mo ba di tayo pasisiil? Kalimutan mo na raw natin ang nakapinig na oportunidad ng mga Indio at ang ligalig na mga nasa ilalim ng kubyerta. Nananangis na lungsod, naghihikaos na nayon, sila daw na mga nagtakip na mga mata at bibig ang siyang tumatalikod sa bayan. Patunay na ang mga kalaban ay namamaslang ng patalikod. Wala na ngang Andres Bonifacio na namumuno sa katipunan, pero sana kagalang-galang pa rin ang mga nasa kataas-taasan. May sedula pa ba na kailangang punitin dyan? Wala na nga dito si Pepe, pero sana huwag tayong magpakapipi. Di ba't yan ang gusto ng mga banyaga? Ang mamatay tayo ng walang dangal? Na ang mukha natin ay nakasubsob sa lupa? Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit dito hinayaan na Rizal na mangyari? Fuego. At umikot ang katawan at umubang nakatingala sa kalangitan si Pepe. Pero sandali lang, huwag nating kalimutan na maging si Bonifacio ay namatay hindi sa bala ng kalaban, kundi sa gatilyo ng baril ng sariling kababayan. Sa mga kamay na dapat sana'y kakampi, sa mga punglong dapat iasinta sa mga banyaga ay bumaan sa katawan ng kapwa. Mga sandata na inihanda sa pakikipaglaban, itinarak sa sariling dugo at laman. At sa halip ng mga dayuhan ang madapa, ang bumagsak ay ang sariling bayan. Ito nga ba ang patunay ng kataksilan at katotohanan ay kadalasan magkamukha? Hindi dapat. Batid nating laganap pa rin ng katiwalian at kabalastugan ng mga praile at Guardia Civil. Traidor kaya kung tawagin ng mga naging makasarili. Yung dugong dumadanak at dadanak pa ay siyang kagagawan ba ng mga hindi pumiling tumulong? Hindi natin alam. Wala tayong masagot. Hindi ito pelikula, pero may palabas. Hindi ito perya, pero maraming nagpapatawa. Pero hindi po tayo dapat maaliw. Hindi libangan ang kailangan natin ngayon, kundi malasakit at seryosong pagtugon. Kalsada'y tinipid, agad rin nagiba. Mga tulay na ipinagmalaki, agad rin gumuho. Mas matibay ang mga bulsa nila kaysa sa pundasyon ng kanilang mga itinayo. At sa bawat ulan na bumubuhos,
ang mga mamamayan ang nalulunod. Hindi lamang tubig ang umaapaw, kundi ang kasakiman ng mga namumuno. Mga proyektong itinindig sa haliging papel, nagiging putik sa gitna ng daluyong. Nilalapan ng mga buhaya ang kapal ng yaman na naging kanilang kapal ng yabang. Puro kasamaan, kawawang bayan. Habang sila ng mga nasa kapangyarihan ay nagbibilang ng bilyon-bilyong barya, pera, tayo naman ay nagbibilang ng bilyon-bilyong problema. Kaya dapat managot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Ibalik ang nararapat para sa mga mamamayan. Gayon pa man, patuloy pa rin ang pagkikipaglaban ng mga Pilipino para sa bayan, para sa mga pamilya, at para sa sarili. Patuloy ang paglalaban ay labanan na nangyayari sa loob ng palasyo, sa paaralan, sa mga pagamutan, sa mga pagawaan, maging sa loob ng tahanan at sa bawat puso at isipan ng mga mamamayan. Ano raw ang silbi ng pagwawagayway ng watawat kung mismo ang mahawak nito ay hindi na sigurado kung ang katagumpayan pa ba ay muling matatamo. Pero hindi lahat ng pagtanggap ng pagkatalo ay tama. Hindi tayo dapat magpatalo. Kaya kapag halalan, ayusin natin sa pagpili. Piliin natin yung pinipili tayo. Maraming salamat.